Palang araw po. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Minsan pa, tatalakay tayo sa Biblia at tatalakay tayo sa mga nagaganap. Wala. Sa nagaganap, sa nangyayari sa ating kapaligiran, especially in politics. Meron akong nabasa kanina, sabi ni, ayan, yung mag-asawang taga-Pasig, Biskaya, yung lalaki. Naalala nyo na kinasuhan po sila sa Malolos, na silang mag-asawa, no? Yung babaeng Biskaya nakakulong po sa Cebu. Yung Biskayang lalaki nakakulong sa Senado. Ang tanong, ba't siya nakakulong sa Senado? Actually, nung 19th Congress pa po yun eh. Nung senador pa po Blue Ribbon Committee pa po si Ping Lacson. Lahat po ng pagkakataon ni pinagkaloob po ni Senador Ping Lacson sa kanya. Sabi ni Ping Lacson na kahit yung mga lejero, sulat kamay lang. Binigyan siyang pagkakataon na makauwi sa kanyang tahanan na meron siyang gwardiya ng Senado. Pero ganun pa man, wala talaga eh. Hindi siya cooperate sa Blue Ribbon Committee. Kaya po nasadlak na siya ng tuluyan sa pagkakulong sa Senado. Ayon, nakulong siya dahil nagsisinungaling siya. Hindi siya nakulong kung ano pa man. Yung kanyang pagsisinungaling, yun po ang naging rason. Kasi sa Senado, pag nagsisinungaling ka, makukulong ka. So, nung maglabas ng warrant of arrest ang Malolos, para nakahalpas na yata siya. Kasi sabi niya doon na sa nabasa ko ngayon, wala na ako sa Senado, ibubulgar ko na yung 115 kasabwat niya. Kasi pinabayahan niyo ako, sabi niya. Sabagay, ngayong harap na siya sa korte, mas maganda sa korte mo na ibulgar talaga lahat yan. Ayun, mga korte namang desisyon. Isipin nyo, 150 ang ibubulgar niya. Kailan nagtamasa ng kayamanan ng Vizcaya family? Naalala ko nung umarap sila sa Senado noon sa 19th Congress. Si Bato pa rin ang nandun noon. Hindi pa siya nawawarat ng ICC si Bato. Sabi niya, kailan kayo nagsimula? Noong po 2016. Sumabog ang malaking bomba sa social media sa panahon ni Digong Duterte pala yun. At sa isang pagkakataon, nagkaroon pa sila ng dalawa ni Bongo. Yung kumpanya ng tatay niya na pangalan ni Bongo, na kontrata rin pala sa Davao. Itong Vizcaya family nagtayo ng 8 o 9 na kumpanya na siya rin ang nagmamayari ng lahat. Dahil galante siyang magbigay sa mga district engineer kapag merong proyekto, lagi siyang nananalo. Bakit? 8 yung kumpanya niya eh. Kaya paldo-paldo sila. Paldong-paldo sila. Kaya nung nabulgar ang lahat ng yan, unti-unti silang gumuho, kaibigan. Anong masasabi niyo dyan? Lahat ng nadikit kay Digong Duterte,
bumabagsak na po sila. Si Bato, di ba nagtatago na naman siya? Di ba walang iya siya? Hindi siya pumapasok, sumusweldo siya. Oh. Yang Diskaya ngayon, nakakahawa po sila. Ang sabi ng Department of Justice, yung mga district engineer, assistant district engineer, and their secretary, wala na silang kaso. State witness sila. Kasi nagsoli sila ng mga milyones sa parte ng kanilang nakurakot. Nakita nyo naman siguro po, no? Nakalatag sa lamesa at saka sa billiard table ang mga paldong-paldo nakabastang tig 1,000, milyon ang halaga. Pinakita po sa news television yan. Sabi ng Department of Justice, kahit magsoli lang sila ng konti, pero dahil napaniwala ni Rodante Marcoleta itong mag-asawang Diskaya, nabola silang tuluyan ni Rodante Marcoleta. Bakit? Pinipilit ni Rodante Marcoleta, pinipilit niya Blue Ribbon Committee Ping Lacson gawin silang state witness. Gawin silang state witness. Yung mga sa district engineer, assistant district engineer, assistant secretary, wala na po silang kaso. Kailan pinalabas yan? Na kinulong na si Jinggoy. Wala na po silang kaso. So sabi ng Department of Justice noon, sabi niya kay Marcoleta, sa harap-harapan talaga, hindi po pwede yan, sabi niya. Kailangan magsoli muna sila ng ninakaw nilang pera. Kahit konti lang. Sabi ni Marcoleta, hindi. Dapat state witness muna sila at saka sila magsoli ng pera. Sino na nanahig? Department of Justice. Kaya nakakulong po yung mag-asawang Diskaya. Ngayon, dahil nagkaroon ng warrant of arrest ang Bulacan, mukhang kakanta na siya. Kakanta na yata siya. Pero ang masasabi ko lang sa Diskayang lalaki, meron lang akong ikaklaro. Sana naman totoong papangalanan mo na lahat ng mga politikong nakinabang sa iyo. Huwag mo naman kalimutan si Marcoleta. Baka naman mangyari yung sinabi ng Marites na Marincono nung hindi pa kasali si Loren Ligarda sa grupo ni Tito Soto. Anong sabi nila? Dinala nila ng 2 maleta si Loren Ligarda. Ngayon lumipat si Loren Ligarda, hiniwa sila Lacson at Soto, pumunta kay Cayetano. Ang sabi ni Baligod, nagkamali yung 2 marine na siyang unungaling. Hindi po totoo. Nagdala sila ng maleta kay Ligarda. Bakit? Ang sabi kasi ni Loren Ligarda, suportan natin ang mga bayani. Ginawa sila ng bayani, yung 18. Marites sinungaling. Marines kuno. Hindi naman pala totoo. Yan. Bigla siyang nawala ang pangalan. Ganun lang pala yun, ano? Baligod.
Abogado ka, mapaglubid ka ng kasinungalingan. Oh, paano kaya si Laila de Lima kung lilipat sa inyo? Paano kaya kung lilipat sa iyo si Soto? Paano kaya kung lilipat sa inyo yung mga iba senador? Baka naman, nagkamali lang ang mga marin na sinungaling kamo na naman. Yung pong sinasabi nilang marin kuno, Marites pala yun. Mapaglubid sila ng kasinungalingan. Yun ay grupo ni Mike Defensor. Dati pong kongresista. Alam niyo kung sino si Mike Defensor? Siya lang po yung nagmamayari ng bar doon sa Pasig. Na ni-raid ng NBI. Kaya damay yung asawa niya, damay yung kanyang anak sa pinatatakbo niyang sa Kapampangan, ang tawag doon, kabaret. Pag natira kayo sa Pampanga, yung mga ganyan, ang tawag ng mga Kapampangan, kabaret. Yung bar, medyo may dating dyan. Pero ang totoo niya, kabaret din yan. Kita nyo? Nagtatrabaho sa gobyerno, naging kongresista, ang pinatatakbong negosyo ay kabaret. Ganyan po yan. Ngayon, meron silang kaso sa NBA. Anong sabi ni Mike nung araw? Pinipersonal daw siya. Hindi. Merong mga hawak na ebidensya, mga dokumento, si Atty. Baligod, ang NBI director, na nagsabi niyan, napanood namin yan sa harap ng television. NBI director, si ano? Baligod! Baligod, di ba ano yan? Abogado ng mga Marites. Oo nga. Melvin Matibag, ang direktor. Yan. Ayon. Balik tayo sa Diskaya. Kawawa sila, napanood ko kahapon. Nawa ko doon sa babae. Doon sa lalaki, wala pang masyadong Doon sa babae, yung mga previous niya po, nung talagang kinuha na siya para ikulong, kawawa siya, nakakawa siya. Pero ang problema kasi sa kanila, imbis na kasi makipag-cooperate sila, di sana hindi na nila dinatnan itong ganito. Kaano ba naman, sabi nga ng Department of Justice, kahit konti lang magsoli sila. Halimbawa, parang ganito lang po. Nakakulimbat ka ng 100. Natural, hindi na 100 yun. Nakagamit ka na doon, kumain ka na ron, whatever, kung ano man yung nangyari. Pero meron ka pa natira. Yun nga sabi ng Department of Justice, kahit magsoli sila ng konti. Ang sabi niya kay Rodante Marcoleta, pinipilit ni Marcoleta, isama sila sa state witness. Hindi pumayag ang Justice Department. Kaya nakakulong po sila. Nawa, totoo yung ikakanta niya. Kasi kakanta na siya eh. Oh. Sana nagipag-cooperate na sa kay Ping Lacson nung araw. Napakadali lang naman. Hindi mo maloko si Lacson eh. Dating PNP yan eh. Kabisado niya yung kalakaran na nakawan. Di sana kung nakipag-cooperate na sa kay Ping, binigyan siya ng pagkakataon, umuwi ka sa bahay mo, kunin mo yung mga dokumento, yung ledger, o kaya mga sulat lamang, sabi niya. Dalhin mo rito. Hindi siya nakipag-cooperate kasi siyempre, nag-aalala din yung tao na yan, si Diskaya. Siyempre, isipin nyo, kung matatas na tao yung mga tutukuyin niya, natural, mag-isip ka. Pero, hindi mo ba inisip ang sarili mong kapakanan? Kanino siya nagtiwala? Sa mga politikos, especially kay Congressman, Senador Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta po pala, for your information, isa po siyang andog sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Isagon po ang original na apelyido ni patay na Felix.
Ang dami naloko, ano, manalo ang ginamit niya, di ba? Pero isago pala talaga yung kanyang apelyido. Ngayon, sila po ang paniwala nila kung sa reliyon, ha, reliyon tayo ngayon. Pagdating sa reliyon, ang paniwala ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo at ipinarehistro niya sa SEC, sa gobyerno ng Pilipinas, si Cristo hindi Diyos kundi tao, gaya natin. Sa Biblia, si Jesus ay Diyos. O, basahin natin. Meron bang mababasa na si Jesus ay Diyos? Opo. Tignan na lang natin yung sinabi ni sa 1 chapter 20. Yung si Tomas at saka si Jesus. Nagkaroon sila ng conversation. Ito, babasahin ko ano. Dito sa chapter 20, 28. Ano ba sabi ni Tomas? Sabi ni Tomas, nang kinausap siya ni Jesus, kasi si Tomas, sabi ni Tomas nang sabihan siya ng kanyang kapwa-apostol na nakita namin ng Panginoon, ang sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko nakikita, may pasok yung aking daliri sa butos ng kanyang kamay at saka doon sa kanyang tagiliran. So, pagkalipas ng 8 araw, nagpakitang muli si Jesus na doon na po si Tomas, ang timano inarap niya, Tomas, ito, ipasok mo yung daliri mo sa butos ng aking daliri at saka ipasok mo yung kamay mo dito sa aking tagiliran. Huwag na di ka maniwala, sabi niya. So, ano sagot ni Tomas? 1:20-28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. O, kita mo? Ano si Jesus kay Tomas? Panginoon siya at Diyos pa. So, ibig sabihin, si Jesus pala ay Diyos. Walang ano yan. Ganun lang ang sagot. Panginoon ko at Diyos ko. O. Ngayon, kino-question nila si Tomas, nagkamali daw si Tomas. Bakit? Nabuhay na ba kayo sa panahon ni Tomas? Para sabihin niyo nagkamali si Tomas? Sige nga. Oh. Hindi po nagkamali si Tomas. Tama si Tomas. Naniniwala siya kay Jesus na Panginoon siya at Diyos niya. Purihin ang Panginoon. Meron pa tayong babasahin naman dito sa Hebreo, ang nagsasalita naman ng Diyos at ang kinukwento ng Diyos ay ang kanyang anak na si Jesus. Ano ang pahayag ng Diyos sa kanyang anak? Dito sa Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, o nagsasalita ang Diyos patungkol sa kanyang anak. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanman paman. Ikaw ay nag-aharing may katarungan. No? Tinawag ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus na Diyos. Kaya ko po binobroadcast ito sa inyo para maintindihan ninyo. Yung Iglesia ni Cristo na kinabibilangan ni Rodante Marcoleta ay isa pong antikristong simbahan niyan. Bakit ko sinabing antikristo yan? Kinakalaban nila si Kristo sa Biblia. Sa Biblia, binasa natin yung 2 talata. Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Ang sabi ng Diyos, Hebreo 1:8, tinawag niyang Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Hindi ba sila antikristo niya? Kinakalaban nila ang kalagayan ni Jesus na siya ay Diyos. Kapag antikristo ka, sa Diyos ka ba? Natural kay Satanas ka. Bakit? Antikristo ka nga Si Satanas nga hindi naniniwala kay Kristo. Bakit?
Satanas siya eh. Ibig sabihin ng Satanas, masama. Masama siya. Kaya hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ganyan din po si Marcoleta. Hindi paninira ito. No political color tayo rito. Patas tayo rito. Para lang inyong maintindihan. Kasi po, ang Iglesia ni Cristo ay nakikialam sa gobyerno. Ang utos ng Diyos, lahat ng tao sumunod sa gobyerno. Hindi niya sinabing makialam kayo sa gobyerno. O, meron tayong talata niyan. Babasahin natin yung Roma 13 verse Roma chapter 13 verse 1 and 2 lang. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sinong pinuno ng pamahalaan? Natural ang Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang pamahalaang umiiral ay tinatag ng Diyos. Verse 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino man lumalaban. Nasaan ang Diskaya couple? Nakakulong sila. Lumabas sila sa gobyerno eh. Hindi sila nakikooperate sa gobyerno. Mas naniwala sila kay Senador Rodante Marcoleta. Kaya sabi ko nga, sana sa lalaking Diskaya, kung kakanta ka, kumanta ka na ng gusto, baka naman makalimutan mo. Baka lang. Sana mahalala mo. Sana ipahalala sa iyo ng Diyos si Senador Rodante Marcoleta. Ako ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Wala tayo political color dito. Imbis na makinig, ang sabi ni Edwin Sabalang, spokesperson ng INC, hindi na raw nakikinig si Bongbong sa kanila. Bakit? Sino ka? Sino kayo? Para pakinggan ni Bongbong. Ang nakalagay sa Biblia, lahat ng tao sumunod sa gobyerno na itinatag ng Diyos. Nagkataon, ang namumuno sa atin ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Walang sinabi ang Diyos na makialam kayo sa gobyerno. Wala. Ano ang trabaho nyo? Ito, nasa Biblia rin. Ang trabaho lang po ng reliyon, hindi lang reliyon, mga tao, individual. Dito po nakalagay ang sabi sa Biblia, sa unang Timoteo, chapter 2, verse, ito, basahin natin. Ito ang dapat yung gawin ni Edwin Sabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon, na Antikristo ang kampo ni Satanas. Ganito nakalagay. Unang Timoteo 2:1, una sa lahat, ipinakikiusap ko, paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng matahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. O ang utos, ipag-pray yung nasa gobyerno. Kayo hindi nyo na yata pinag-pray, nilalabanan nyo pa siya ang gobyerno ni Marcos. Bakit? Di ba? Nagrarally kayo labang sa ginagawa ng gobyerno pag hindi nyo gusto. Di ba totoo yan? Pinakikita nyo na marami kayo, malakas kayo. Edwin Sabala, wala sinabi ang Diyos magreklamo kayo. Ang sabi niya, sumunod kayo. Ngayon, meron bang ginagawa si Bongbong na hindi nyo gusto? O ano? Siyempre, meron para sa inyo.
Lagi po kayong manalangin. Napakahirap ng buhay ngayon. Mainit ng panahon, mainit pa ang diskusyon sa politika. Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. In Christ alone.